Ay, nako. Alam mo, simula nang nawala ang lodi ko, naging madumi na ang Maynila. Isa pa, dati, ang daming pinapatayo ng mga pabahay, school, at mga ospital. Pero ngayon, sobrang tahimik. Wala talaga. Naku po, chismis lang yan. Totoo naman eh. Kaya ang daming problema sa bawat jedli. Alaws na gawa ang nakaupo. Meron. Ano, gusto mo ng resibo? Eto, panoorin mo. Sa usaping pangkalusugan, alam mo, nakilala siya na door-to-door doktora. Nagdadala ng tulong at gamot sa mga may sakit na bedridden, yung hindi na makalakad, umulan, umaraw, tuloy yan. Kahit nga pandemic, ginagawa niya pa din eh. Hindi ako nagsabi niyan ha. Siguro hindi kaila sa inyo nung kasagsagan ng pandemic, sa City Hall po ako natutulog for 3 months. 3 straight months. Ang nagpapakain po sa akin si Ate Honey. Siya po ang nagdadala sa akin habang siya ay nagbabakuna sa mga minamahal nating tatay, nanay, lolo, lola, mga kapatid na physically challenged, binahay-bahay ni Mayor Honey Lacuna. Hanggang ngayon, ginagawa niya yan kahit walang kamera. Kasi bago siya maging mayor, doktor siya. Kaya pag may pasyente, check up agad yan, hindi yung lights, camera, action. Kaya alam mo, pinalakas ang health services talaga ng Maynila eh. Una, madaming libre sa Maynila. O may sakit ka, may libreng check-up, laboratories at gamot sa mga health centers at ospital. O may kakilala ka bang buntis? May libre ding ultrasound sa mga buntis. O may kamag-anak kang nagda-dialysis. Libre yan sa Gat Andres sa Tondo, Santa Ana Hospital at Ospital ng Maynila. Bukod dyan, may pasilidad pa tayo para sa mga iba pang kailangan tulad ng Santa Ana Blood Bank, Human Milk Bank Pasteurizer sa Justice Jose Abad Santos General Hospital, Animal Bite Center, at meron pang crematorium sa South Cemetery. O pangalawa, sabi mo, wala naman napatayo o napagawa. O diba? O tignan mo to. Nagtayo siya ng mga super health center sa bawat distrito. Hindi lang health center kundi super health center. Yan yung Tondo Foreshore Health Center, Pedro Hill Health Center, Lanuza Health Center, San Sebastian Health Center, Aurora Quezon Health Center, at meron pang Tayabas Health Center. Sa lahat ng yan, libre ang ECG, laboratory, ultrasound, mga gamot, at iba pa. O kasabay niyan, inayos niya na rin yung ilan pang health centers para makasabay sa pangangailangan ng tiga Maynila. So dyan yung Isidro Mendoza Health Center, o meron pang Fabella Health Center, Paltok Health Center, at yung Passion Healthcare Dialysis Center. May rehabilitation na rin ang iba pang ospital, gaya ng Ospital ng Tondo, Santa Ana Hospital, bagong ospital ng Maynila, naglagay din dyan ng mga bagong medical equipment. At ito, kakagawa lang ng bagong emergency room ng Gat Andres Memorial Medical Center. Napakaganda, napakaluwag, at air-conditioned na. Pwede mo ang itapat sa mga private hospitals eh. Itatayo na rin ang bago at kauna-unahang cancer center sa ospital ng Maynila. Sa facility na yan, may pag-asa na ang ating mga kababayan at mga mahal natin sa buhay na maduktungan ang kanilang buhay. At ito, big news to hindi fake news. In-upgrade na ang Pres Corazon Aquino General Hospital sa Baseco. Nakakalungkot man, pero hindi ito mabuksan dahil hindi compliant sa standard ng DOH. Hindi pinag-isipan at minadali ang pagtatayo nito ng nakaraang nakaupo. Kaya ngayon, isinasaayos para magamit. Isa pa lang yan sa mga totoong issue Mamaya maggugulat ka sa mga papakita ko sa'yo. Alam mo, lahat naman ng facilities na yan, hindi maiaayos, hindi magkakatotoo, hindi maitatayo kung lagi kang nakaharap sa camera. Dapat laging totoong kilos. O speaking of kilos, alam mo ba na mas maraming oras na nilalaad si Mayora sa labas ng kanyang opisina kaysa sa loob? Kasi marami siyang ginagawa para sa bawat barangay. Narinig mo na ba yung kalinga sa Maynila? Days pa. Bakit ka ba laging baliktad magsalita? May sakit ka ba? Alam mo, buti na lang may kakalinga na sa'yo. Kasi ito yung serbisyo ng City Hall. Ibinababa ni Mayor sa bawat barangay. Mas malapit na sa'yo.
2 times a week yan. Pwede ka magpakonsulta. Pabakunahan ang alagang hayop, may libreng salamin, dental service, libreng gamot, at iba pa. O, di ba? Convenient? Ito yung totoong serbisyo na diretso sa tao. O bukod dyan, tumutulong din linggo-linggo si Mayor sa mga tiga Maynila na may cancer at nagdadialysis. Nasa mahigit 3,000 na nga natutulungan niya. Sa opisina ni Mayor, pinapapasok sila doon at binibigyan ng pinansyal na tulong. Bukod pa dyan, kinakausap sila para palakasin at bigyan ng pag-asa. Ang tawag dyan, People's Day. Marami pang serbisyong pangkalusugan ang hindi ko nabanggit, pero nangyayari na at nagpapatuloy. Yan, hindi to chismis ha. Hoy! Mga pare, dito tayo. Uy, Di ba pinapag-usapan niya dyan? Uy, nakita ko na yung mga proyekto niya na ang gaganda. Kaso nga lang, ang onte, di pa pantay sa aming lodi. Ang daming pinagawang school. Oo, di ba? Yung mga school, ang tataas. Sabihin na natin okay yung pangkalusugan. Kasi nga, field niya yan eh. Doktor siya. Eh, paano naman ang edukasyon? oh, kaya niya ba yang ipatayo mag-isa? Kaya niya ba yan maisa batas mag-isa? O, hindi, di ba? Kasi nung sinimulan niya yan, meron na siyang kasama. O, tignan mo itong mga pictures na to. Hukay at drawing lang yan. May building ka na bang nakita? O, di ba? Wala. Kasi sinimulan lang ng idol mo, pero kailangan may tumapos at gumastos. Hindi pabayaan. Gusto mo ng resibo? Panoorin mo to. Kaya ninais namin ni Mayor Hani Lacuna na kung ano ang natikman ng anak namin, siya namang matikman ng mga anak ninyo na mga batang Maynila. Bigyan ng diin ang pagsisikap ng ating minamahal na alkalde Hani Lacuna Pangan na matapos ang proyektong ito. Akin namang ipinagmamalaki, no? Na ipinagpatuloy at ngayon ay natapos na at makakamit na ng mga batang tondo through the leadership of Mayor Hani Lacuna. O, di ba? Nung iniwan tayong batang Maynila ng idol mo para sa pangarap niyang maging presidente, tinuloy ni Mayora ang pangarap niya para sa Maynila. Hindi niya lang tinapos, kundi binigyan niya pa ng mga kagamitan ang mga eskwelahan para sa mga estudyante. Alam niyo ba, itong mga malalaking school na ito, hindi kayang punuin ng estudyante. Kaya sayang yung mga palapag at rooms na hindi nagagamit. Kaya doon sa mga sumunod na ipinapatayo mismo ni Mayor Han, oo, nagpapatayo din siya ng mga bagong eskwelahan na sakto ang laki at sukat. Ito, 6 stories ang Emilio Jacinto Elementary School. 6 stories rin ang Aurora A. Quezon Elementary School. 6 stories rin ang Isabelo de los Reyes Elementary School. 7 stories naman ang V. Mapa High School. Kung noon 3, ito ngayon 4. Ito pa ang nakakagulat. Yung mga schools na pinatayo noon, galing sa utang. Itong bagong itinatayo na Universidad de Manila Annex Building sa Tondo, hindi galing sa utang yan. Kaya pala, di ba? Kasabay pa ng mga eskwelahan na ito ang pagre-repair at pagre-rehabilitate ng 21 pang schools sa buong Maynila at pagtatatag ng libraries. Bukod pa dyan, nakatutok din si Mayora sa hinaharap na pagbabago sa industriya. Nagtatag siya ng mga bagong kurso tulad ng AI Engineering, Cybersecurity, Robotics Engineering, Digital Content Creator, at Biomedical Healthcare. Bukod dito, patuloy ang suporta at tulong niya sa mga estudyante tulad ng 1K monthly allowance at 2K graduation gift. O anong tingin mo, Bola? Ayan ba ang walang nagawa? Ay, teka lang, may lakad pa pala ako. Tumatawag yung girlfriend ko. Ay, trabaho pala to.